So yun o mga katropa meron dito magpapagawa ng Mio gear. Anong problema nito tropa? Boss, anong problema nito? Namamatay? Titirik. Ano na yung mga pinagawa mo rito? Sir, yung pinapalitan yung computer box niya. Dala mo yung computer box na, Ito. tapos ngayon ang problema niya namamatay-matay. Namamatay. Kahit na ngayon nung pinunta mo rito, namatayan ka. Tapos dito naman sa kabila mga katropa, error 12. Pero yung motor na ito, pinagawa na nila yung sakit niya dahil nasunog na. Ang nilagay nila ito, yung tinatawag nilang AdPro o error 12 prevention. Pero mas advice ko kung ako gagawa ng error 12, mas maganda kung rekta na, ihinangan na natin yung wire kaysa gagamit kayo nito. Kasi sa katagal-tagalan, pag naglo-long drive kayo, nagkakaroon din ng problema. Katulad nito motor ni boss, nagkaroon ng error 12, nilagyan nila ng AdPro o yung error 12 prevention na sinasabi nila. Ngayon may error 12 pa rin kasi nagkaroon ng problema sa terminal dito. Ito yung ginamit nilang terminal. Dito siya naglulos kaya nagkakaroon pa rin ng error 12. Tapos dito naman mayroong Honda, Honda Beat. Bakit nakasako na yung mga piyesa niya, madam? Boss, ano nangyari dito? Bakit sinako na ng gumawa? Anong problema nito, boss? Ayaw mandar. Ayaw mandar. Saan yung pinapagawa to? Dun sa sa Pantal. Pantal, dun sa kay kilala ko yun. Ano nang mga pinalitan sa inyo? Wala pa. Wala pa. Ito lang Kinalkal lang. yung dalawa. Tapos yung computer box nyo, boss, andito. Okay. Ilang araw na demandar, boss? Mga isang linggo na siguro. Isang linggo na. Kinalkal na lahat. Ano to? Umaandar siya, bigla siyang tumirek. Ginamit ko pa tapos bigla nang namatay. Abang umaandar ka, bigla namatay. So ito yung motor ni boss mga katropa. Galing dun sa ibang gumagawa. Ang problema, kinalkal na nila yung mga wiring niya. Kung ano na yung mga ginawa nila. Ano to mga to, boss? Yung switch yung parang dito sa busina. So i-check natin yung motor ni boss mga katropa kung ano yung problema, bakit hindi umaandar. Kasi nung ginagamit daw ni boss, bigla na nang tumirik, boss, tapos pinagawa nila sa ibang gumagawa, sa mekaniko. Hindi nila siguro magawa, hindi nila nandito yung motor ni boss. Pero ang problema, kinalkal na nila. So para magawa natin yung motor ni boss mga katropa, kailangan muna natin isauli yung mga sakit ng computer box. Kasi inalis nila yung mga sakit ng computer box. Yung mga ibang sakit, isauli natin. Katulad nito, isauli natin dito. Tapos ito, yung galing sa stator, isauli natin. Kung ano yung sakit na tinanggal nila, isauli muna natin para matroubleshoot natin kung ano yung problema. Pero pag ganito mga katropa, yung ganitong klaseng problema, kadalasan basic lang. Yun nga lang, yung mga ibang gumagawa, kapag naghahanap sila o nagtutroubleshoot, nakakalkal yung buong wire at nadadamay yung ibang mga wire na hindi naman kailangang i-check. Kaya ang nangyayari, ganito yung itsura ng kanyang wiring. Kasi hindi gumagamit ng test light yung mga ibang nagto-troubleshoot. So ugaliin natin gumamit ng test light at dapat yung mga coding alam natin kung para saan, para hindi tayo mahirapang mag-troubleshoot. Boss, pandaringan natin, kickstart. Sige. Yun o. Yun o. It's alive. Buhay na buhay, boss. Mga katropa, kung gusto nyo magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, pwede nyo akong sadyain sa aming shop dun sa Kibaol. Kung galing kayo sa bayan ng Lingayen, hanapin nyo lang yung CSI Lingayen, diretsuhin nyo lang yon hanggang makita nyo yung tulay ng bahay. Ito na yung tulay ng bahay, lagpasan nyo lang yung tulay na ito. Pagbaba ng tulay, kumaliwa kayo. Pagkatapos natin kumaliwa, dumiretso lang tayo hanggang madaanan natin yung dalawang tulay. Pagkababa nyo sa tulay na ito, 50 meters, nasa bandang kanan kami.
At heto na nga mga katropa yung ating munting shop. Maraming salamat mga katropa sa walang sawang pagsuporta at pagtitiwala sa amin sa inyong mga motor. So umpisahan mo natin mga katropa na isauli muna yung mga sakit. Pagkatapos niyan, tignan natin kung may laman yung battery. Napaka-importante yun. At kailangan gumamit tayo ng test light. Ayan na mga katropa yung ating mga sakit na isauli na natin dun sa computer box, sa sakit ng stator, tapos yung mga ibang sakit na sauli na natin. Ngayon ang unang natin i-check dito kung may laman ba yung battery ng motor ni boss, kung gumagana, kasi napaka-importante sa fuel injector ng motor na yung kanilang mga battery ay kondisyon. So gamit yung ating test light, ilagay natin yung test light clip natin sa ground ng ating battery, tapos i-test light natin tong positive. So good naman mga katropa yung kanyang battery. Ngayon subukan natin na isusi kung iilaw yung kanyang panel at paanda rin natin. So kung mapapansin nyo, walang display yung panel ni boss. Ang ibig sabihin yan, mula doon sa battery papunta doon sa kanyang susian, hindi gumagana yung positive o hindi nagsusupply ng positive yung kanyang battery papunta sa susian, kaya hindi nagkakaroon ng display doon sa kanyang panel. Dalasang problema mga katropa, kapag sinusin natin na ganito at walang display yung kanyang panel, ang common na sakit niyan, maaaring dito sa kanyang sakit ng susian, may problema, hindi nakakatabid yung positive, maaaring mayroong putol yung kanyang fuse, at ang pinaka-common na problema yung kanyang relay. Ito, dalawang relay dito sa Honda Beat mga katropa, dapat alam nyo rin yung kanyang purpose. So yung malaking relay mga katropa, ang purpose nito, ito yung mismong starter relay ng ating motor, at the same time siya rin yung charger. Yung maliit na relay naman, siya naman yung ating relay ng accessory wire. So siya yung nagsusupply dito sa panel, sa dashboard, sa busina, sa stoplight, sa mga fuel pump, kung ano pa mga accessory dyan sa ating motor. Itong maliit na relay yung nagsusupply. So kapag nagte-test light tayo, nagto-troubleshoot tayo, syempre magsimula muna tayo dito sa pinaka-supply dito sa ating relay. So aalamin natin dito mga katropa kung may problema yung wiring ng ating maliit na relay o mismong relay na ang may problema. So bago tayo magpalit ng relay, dapat i-check natin yung kanyang wiring kung kumpleto. Kapag kumpleto yung kanyang wiring, tsaka kayo magpalit ng relay. Baka relay lang yung kanyang problema. So ito yung maliit na relay natin mga katropa. Kapag binaliktad natin, sa likod niya meron kayo makikitang green na mayroong lining na white, tapos mayroong black wire. Yung black wire dito, ito yung mismong accessory wire ng ating relay, at siya yung positive trigger ng ating relay. Yung green na mayroong lining na white naman, siya naman yung negative trigger ng ating relay. So para gumana yung ating relay, para mag-function siya, dapat mapasukan ng positive at negative supply yung kanyang trigger. Yung black wire, dapat kapag sinusi natin yung ating susian, mapapasukan siya ng positive supply. So para ma-check natin yan, gagamit tayo ng test light. Yung test light clip natin, since na positive supply yung hinahanap natin, ilagay natin sa ground ng battery, o kaya naman pwede kayong kumuha sa body ground. Pwede rito sa ground ng ating makina or kahit sa ang body ground, pero mas maganda kung sa ground na ng ating battery. Tapos i-test light natin itong black wire. Dapat kapag sinusi natin yung ating susian, magkakaroon ng positive supply yung ating black wire. Ayan, nakasusi na pero wala pa ring display. I-test light natin itong black wire ng ating relay. Ito, dapat umilaw yung ating test light. So ayan mga katropa, umilaw yung ating test light nang nakatusok tayo sa black wire, sa accessory wire ng ating relay. Umilaw siya. Ngayon boss, papatay nga yung boss. O kapag pinatay yung susi, mamamatay din yung ating ilaw. Pero kapag sinusi natin, boss, susi mo nga boss. Yan, iilaw yung ating test light. So ang ibig sabihin niyan mga katropa, yung accessory wire na trigger na positive supply ng ating malit na relay, gumagana siya at walang problema. So kapag gumagana yung positive supply, dapat gagana din yung negative supply para gumana yung ating relay. So para ma-check natin yung ating negative supply, yung test light clip natin, ilalagay natin sa positive ng ating battery. Bakit natin nilagay sa positive ng battery? Kasi negative yung hinahanap natin. Dito sa ating relay, yung green na mayroong lining na white, dapat kapag test light natin yan, iilaw. So hindi siya umilaw mga katropa. Ang ibig sabihin niyan, hindi nasusuplayan ng negative supply yung ating relay, kaya hindi nagtitrigger. Ngayon subukan natin isusi, kasi yung green na mayroong lining na white pala mga katropa, ang nagsusupply ng ground niyan, yung mismong computer box. So isusi natin.
Okay, nakasusi na. Pero yung green na mayroong lining na white, hindi siya umiilaw o walang supply na ground. So possible na problema doon sa computer box, mayroong problema, hindi na nasusupplyan ng ground itong ating relay or mayroong putol dito sa mga wire na yan. Pero pinakamadaling paraan dyan mga katropa na gagawin natin para hindi na kayo magkalkal na katulad nito. Ang pinakamadaling paraan dyan, yung green na mayroong lining na white dito sa ating relay, putulin na natin yan. Pagkatapos nating maputol yung green na mayroong lining na white, ang kailangan natin yung wire na galing mismo sa ating relay. Ang gagawin natin dito, dudugtungan natin ng wire to, tapos lalagyan ng I-terminal sa dulo at ilalagay sa ground ng ating battery. Ganun lang kasimple yung gagawin natin. Tropa, kuha ka ng wire, tapos dugtungan mo to ay, lagyan mo ng I-terminal, tapos ilagay sa ground na. Ito na mga katropa, yung green na mayroong lining na white o yung negative supply ng ating relay. Ang ginawa natin dyan, pinutol natin dito sa mismong harness, tapos nagdugtong tayo ng wire at nilagay natin dito sa ground ng ating battery. So pagkatapos nating magawa yan, subukan nating isusi. Yun, kung mapapansin nyo mga katropa, may display na yung kanyang panel. Ang ibig sabihin yan, napapasukan na ng positive supply yung ating accessory wire. Ngayon, paandarin natin. Push button. Wala. Boss, papisil nga dyan boss sa kabila. So walang push button, mukhang mahina pa yung battery ni boss. O kaya naman may problema yung mga switch ng kanyang handle. Sige boss, ipreno mo lang. Bitaw. Kabila boss, papreno. May problema pa yung mga switch niyan boss. I-check natin mamaya. Paganayin natin yung push button. So may kickstart naman. Subukan natin kickstart boss. Paandarin nga natin. Kickstart. Sige. Sige boss. Matigas ba? Yun o. Iyon o. It's alive. Buhay na buhay boss. Kaya mga katropa, buhay na buhay ang motor ni boss. So yun lang ang problema mga katropa, yung kanyang negative ng relay nagkaroon ng problema kaya hindi nagti-trigger. Siyempre kapag hindi nag-trigger yung ating relay, hindi magkakaroon ng display. Kahit natadyakan mo doon, hindi rin talaga andar ang motor kasi walang dumadaloy na positive doon sa kanyang accessory wire. So patayin natin. Tapos, boss, isa pa boss. Oops. Yun o, it's alive. Ano boss, makagamit na. Yun o, tingala nakalkal. Pero ang gagawin natin dito, syempre, umandar na. Titignan namin yung switch ng kanyang mga preno para gumana yung push button. Tapos ito, yung mga wire na kinalkal nila, i-organize na lang natin, ibabalik sa dati para marinis tignan. So ito na yung mga switch ng brake light ni boss mga katropa. Pero ang napalitan lang namin yung dito sa bandang throttle. Kasi itong mahaba, wala kaming mapuwang switch. Siguro sa tagupan na to sa New Star. So pagkatapos natin mapalitan yung switch, subukan natin i-push button kung gagana. Susi natin. Tapos i-push button natin. Yun o. So kondisyon na kondisyon pa yung motor ni boss mga katropa. Yun lang talaga ang problema niya. Isang wire lang. Gumagana na yung push button, switch lang ang problema. Tapos gumagana din sa kickstart yung kanyang motor. So yun lang mga katropa kung paano mag-troubleshoot ng ganitong klaseng problema. Yung ginawa natin, isa lang to sa problema ng mga Honda Beat at common na problema ng Honda Beat bago kayo magpalit ng computer box. Yun muna yung una nyong gawin pag walang display yung panel para mas makatipid kayo, makamura kayo at syempre iiwas gastos na rin, di ba? So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sasawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanood kayo ng ating video, marami kayo natutunan, nagagamit nyo sa inyong pangarap buhay o sa inyong pagdi-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pag-wiring.